Sa bawat kwento ng tapang, may lihim na sugat na hindi kailanman makikita. Isa itong kwento ng isang sundalo, isang ama, isang asawa na muling haharap sa pinakamabigat na laban ng kanyang buhay. Bago natin simulan ng kwento, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang kwento ng buhay pag-ibig at katotohanan. Mainit ang tanghaling iyon ng June 2022 sa bayan ng San Isidro, Batangas. Sa maliit na opisina ng barangay, nakaupo si Kapitan Ramon Ilagan, abala sa pagbabasa ng mga reklamo ng mga residente. Sa unang tingin, isa siyang karaniwang lingkod bayan. Mahinahon, magalang at desente. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, naroon pa rin ang anino na nakaraan. Ang mga alaala ng digmaan sa Marawi noong 2017. 20 taon siya naglingkod bilang sundalo. Nasanay siya sa ingin ng baril, sa utos ng komandante, sa amoy ng pulbura. Ngunit higit sa lahat, sanay siyang magtiwala. Sa digmaan, ang tiwala ay buhay. Kapag nagduda ka sa kakampi mo, sigurado ang kamatayan. Kaya't nang bumalik siya sa tahimik na buhay bayan, iyon din ang bitbit niya. Tiwala sa tao, lalo na sa pamilya. Sa kanilang bahay, nakatira siya kasama ang asawang si Mila, isang dating nurse na kilala sa pagiging masipag at relihiyosa. 2 ang anak nila, si Carlo, 25 years old na nagtatrabaho sa Maynila bilang engineer, at si Lara, 23 years old na call center agent sa Lipa City. Sa mata ng komunidad, huwarang pamilya sila. Disiplinado, matulungin, maayos. Ngunit sa loob ng tahanan, unting-unting may nagbabago. Napapansin ni Ramon na madalas umalis si Mila sa hapon. Dahilan daw ay pagtulong sa health center ng bayan. Ngunit kadalasan, gabi na ito kung umuwi. Kapag tinatanong niya kung saan galing, laging pareho ang sagot. Nag-overtime kami, Mon. Ang dami naming pasyente. Isang gabi ng June 28, habang nag-aayos si Ramon ng mga lumang dokumento sa cabinet, may napansin siyang isang puting sobre na may markang confidential. Sa loob nito ay resibo ng isang DNA laboratory sa Maynila. Nakapangalan kay Mila Ilagan. Nagtaka siya, ngunit hindi agad dinalungkat ang issue. Marahil, sabi niya sa sarili, ito'y para sa health center. Ngunit mula noon, may kung anong tinig na hindi nawala sa kanyang isipan. Lumipas sa mga araw, lalo niya napapansin ang pagiging mailap ni Mila. Madalas itong nakatingin sa cellphone, at kapag siya'y lumalapit, bigla ito nagpapalit ng paksa o aalis ng kwarto. Isang gabi, habang naglalakad siya pa uwi galing sa barangay hall, napansin niya ang kotse ni Tomas Vergara, ang dati niyang kasamahan sa Marines, na nakaparada sa harap ng kanilang bahay. Matagal na magkaibigan sina Ramon at Tommy. Pareho sila nakaligtas sa operasyon sa Sulu noong 2005. Naging parang magkapatid sila. Ngunit nitong mga buwan, napadalas ang pagbisita ni Tommy kahit wala naman silang pinag-uusapan na proyekto. Sa una, hindi ito binigyang pansin ni Ramon. Ngunit isang gabi, habang paakyat siya sa hagdan, narinig niyang may tawanan sa sala. Silip niya sa may siwang ng pinto, magkatabi sina Mila at Tommy. Nagkakape. Walang mali siyang tanawing iyon, ngunit may kung anong kirot sa dibdib ni Ramon. Noong August 14, 2022, nagpasya si Ramon na kumuha ng DNA sample ng kanilang bunsong anak na si Lara. Palihim niyang ginamit ang suklay nito at ipinadala ang sample sa parehong laboratoryong nakita niya sa resibo ni Mila. Lumipas ang 3 linggo. Dumating ang resulta noong September 3, 2022. Sa gabing iyon, habang tahimik ang buong bahay, binuksan niya ang sobre. Nang mabasa niya nakasulat, para siyang binagsakan ng langit at lupa. Result, negative. No biological relationship found between subject and tested father.
Hindi siya makapaniwala. Muli niyang binasa. Umaasang magkamali lang. Ngunit malinaw ang dokumento. Hindi siya ang ama ni Lara. Nanlambot ang tuhod niya. Parang bumalik lahat ng pagod at sakit ng mga taon ng serbisyo. Ang batang pinaghirapan niyang pag-aralin, minahal at itinuring na inspirasyon, hindi pala siya kadugo. Muli sa gabing iyon, hindi siya mapakali. Lahat ng biro, lahat ng ngiti ni Mila, biglang nagbago ang kahulugan. Tuwing maririnig niya ang pangalan ni Tommy, tila may kumukulong dugo sa kanyang ulo. September 10, 2022. Sabado ng gabi. Nagsabi si Mila na may emergency meeting daw sa health center. Tahimik lang si Ramon ngunit nagpasya siyang sundan ito. Sumakay siya sa kanyang lumang motorsiklo at sinundan mula sa di kalayuan. Tumigil si Mila sa barangay Maligaya, sa isang pribadong resort na pag-aari ni Tommy Vergara. Nagtago si Ramon sa madilim na bahagi ng bakod. Mula roon, nakita niyang bumaba si Mila. May bitbit na maliit na bag. Ilang sandali pa, lumabas si Tommy sa pintuan ng cottage. Nagyakap sila. Wala nang kailangang paliwanag. Sa harap mismo ng liwanag ng buwan, nakita niya ang katotohanan. Hindi siya sumugod. Sa halip, tumalikod siya at umuwi. Sa buong magdamag, hindi siya nakatulog. Sa isip niya'y paulit-ulit na umiikot ang tanong, bakit kailangan akong lokohin ng mga taong pinagtitiwalaan ko? Kinabukasan, habang nag-iisa siya sa garahe, binuksan niya ang lumang baul kung saan nakatago ang .45 caliber pistol na ginamit niya sa serbisyo. Nilinis niya ito, pinunasan, saka isinilid sa bag. September 11, 2022, alas 6 ng gabi. Tahimik ang paligid. Dumating si Mila sa resort ni Tommy, gaya na nakagawian. Pagkalipas ng ilang minuto, pumarada din rin si Ramon sa labas. Dahan-dahan siyang pumasok. Tinahak ang madilim na daan patungong cottage. Sa loob, nakita niya magkasama sina Mila at Tommy. May musika, may halakakan, may alak. Sa unang pagkakataon, nakita niya magkahawak ang kamay ng dalawang taong pinagkakatiwalaan niya ng buong buhay. Bakit, Mila? Ang tanging nasabi niya. Mababa ang tinig, ngunit puno ng puot. Nabigla ang dalawa. Tumayo si Tommy. Pilit siyang nilalapitan. Ramon, mag-usap tayo. Ngunit bago pa man ito makalapit, pinutok ni Ramon ng baril. Isang malakas na kalabog ang sumunod. Tumama ang bala sa dibdib ni Tommy. Si Mila ay napasigaw. Lumapit siya. Umiiyak, nagmamakaawa. Mon, tama na. Pakinggan mo muna ako. Ngunit para kay Ramon, huli na ang lahat. Ang lahat ng taon ng pagtitiis, ng serbisyo, ng tiwala. Lahat ay isang kasinungalingan. Isa pang putok at bumagsak si Mila sa malamig na sahig. Tahimik si Ramon. Wala siyang galit sa mga labi. Wala ring tuwa. Tanging katahimikan. Isinilid niya ang baril sa bag. Lumabas ng resort at naglakad patungo sa highway. Ilang sandali pa, dumating ang mga pulis. Matapos i-report ng mga nakarinig ng putok. Sa gitna ng kalsada, hinintay niya sila. Nang nilapitan, itinuro niya ang sarili. Ako ang may gawa, hindi ako tatakas. Kinulong si Ramon sa Batangas City Jail at sinampahan ng 2 kasong murder. Sa unang hearing noong November 2022, pinili niyang huwag magpasinungaling. Inamin niya ang lahat, detalyado, tahimik at walang luha. Ang kanyang abogado ay humiling ng reclassification ng kaso bilang crime of passion, batay sa biglaang emosyon at pagtataksil. Sa loob ng courtroom, marami nakisimpatya. Ang ilan sa mga dating kasamahan ni Ramon sa Marines ay nagbigay ng testamento sa kanyang katapatan at kabutihan.
Habang binabasa ang resulta ng DNA test bilang ebidensya, marami ang napaluha. Hindi tinanggi ng korte ang sakit na pinagdaanan ng akusado. Noong March 2023, binaba ng korte ang hatol, reclusion temporal, ngunit may konsiderasyong mitigating circumstance ng passion and obfuscation. Sa madaling sabi, 3 taon lamang ang kanyang sentensya. Sa loob ng kulungan, naging tahimik si Ramon. Hindi siya nakikisali sa gulo. Sa halip, tinuruan niya ang mga kapwa bilanggo ng disiplina at respeto. Tinawag siyang kap ng mga kasama. Madalas siyang dalawin ni na Carlo at Lara. Sa unang pagdalaw ni Lara, halatang nahihiya ito. Hindi nito alam kung paano haharap sa amang pumatay sa ina. Ngunit nang lumapit ito, nagsalita si Ramon. "Anak, hindi ko hiniling na magalit ka sa nanay mo. Ang gusto ko lang, alalahanin mo na kahit anong mangyari, ikaw pa rin ang anak ko." Tumulo ang luha ni Lara. "Tatay, kahit anong sabihin ng papel, ikaw pa rin ang tatay ko. Walang DNA na makakapalit sa mga alaga mo sa akin." Mula noon, regular na bumibisita si Lara. 2 taon na lumipas, tila naghilom na ang sugat ng kanilang pamilya. July 2025, dahil sa good behavior, pinalaya si Ramon. Sa edad na 55, lumabas siya ng kulungan na may dalang iisang layunin: magpatawad at magsimulang muli. Tumira siya sa maliit na bahay sa tabing dagat ng Anilao, kung saan dati siya nagtitraining bilang sundalo. Araw-araw, doon siya naglalakad sa umaga, pinagmamasdan ng pagsikat ng araw. Minsan, dumalaw si Lara. May 2 larawan nila noong bata pa ito. Ipinakita niya ito kay Ramon. "Tay, gusto kong ipangalan sa magiging anak ko ang pangalan mo, Ramon. Para maalala ko na kahit nasaktan ka, pinili mo pa ring magmahal." Ngumiti lang si Ramon. Wala na siyang luha, tanging kapayapaan. Sa huling araw ng September 2025, 3 taon matapos ang trahedya, umupo si Ramon sa gilid ng dagat. Hawak niya ang lumang dog tag na suot niya noong sundalo pa siya. Sa gitna ng paglubog ng araw, mahinahon niyang binitawan ito sa tubig. Sa isip niya, binitawan niya rin ang lahat ng sakit, galit at pagkamuhi. Tapos na ang digmaan, bulong niya sa sarili. Ang natira na lang ay ang panata ko, na kahit anong mangyari, mananatili akong tapat sa dangal. At sa katahimikan ng huling hapon, habang nilalaro ng alo ng kanyang mga paa, marahang ngumiti si Ramon Ilagan. Hindi na siya sundalo ng digmaan. Isa na siyang mandirigmang natutong lumaban sa loob, sa puso, sa konsensya, at sa kapatawaran.